Aanhin mo ang flowers at sorry kung paulit-ulit ka namang sinasaktan? Sa edad na 28, masasabing nasa kay Althea na ang lahat. Isang matagumpay na career woman, iginagalang sa opisina at tinitingala dahil sa kanyang husay at ganda. Sa mga photos sa social media, tila perpekto ang buhay niya. Lalo na't kasama niya si Jeff, ang kanyang asawa. Guwapo, presentable, at sa tingin ng iba ay perfect gentleman. Pero may kasabihan nga, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Sa likod ng mga ngiti ni Althea sa litrato, may nakakubling takot. Sa bawat pag-uwi niya sa kanilang malaking bahay, ang pakiramdam niya ay hindi pahinga, kundi pangamba. Si Jeff. Ang lalaking akala niya ay kakampi niya sa lahat, ay siya palang magiging pinakamabigat na kalaban niya. Seloso si Jeff, isang sakit na unti-unting lumalamon sa kanilang pagsasama. Kahit katrabaho, kliyente o kahit simpleng thank you lang sa cashier, binibigyan ni Jeff ng mali siya. Isang gabi, habang nagpapahinga si Althea, tumunog ang kanyang cellphone. Isang simpleng work update mula sa boss niya. Pero para kay Jeff, isa itong hudyat ng digmaan. Agad na nagdilim ang paningin ni Jeff, inagaw ang cellphone. Sinigawan agad siya. At kasunod noon, ang pamilyar na sakit. Hindi na bago kay Althea ang pagbuhatan ng kamay. Sa tuwing nakikita ni Jeff na may kachat siya o kaya naman ay kapag nagtatangkang kunin ni Althea ang cellphone ni Jeff para tignan kung sino ang kausap nito, nauuwi rin ito sa pananakit. Physical pain? Masakit. Pero mas masakit yung emotional trauma. Yung pakiramdam na wala kang karapatang magsalita. Yung pakiramdam na pag-aari ka lang at hindi ka tao. Pero ang mas nakakalito sa sitwasyon ni Althea ay ang nangyayari pagkatapos ng pananakit physically at emotionally. Kinabukasan, gigising si Althea na may pumpon ng mga rosas sa tabi ng kama. Nandoon si Jeff, nakaluhod, umiiyak. Sorry babe, hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng selos ko kasi mahal na mahal kita. Pangako, hinding-hindi na mauulit. At dahil mahal niya si Jeff, at dahil umaasa siyang magbabago ito, pinapatawad niya ito, paulit-ulit. Tinatanggap ang rosas kapalit ng mga pananakit. Tinatanggap ang sorry kapalit ng dignidad. Isang cycle na tila walang katapusan. Hurt, apologize, repeat. Hanggang sa dumating ang isang pangyayari na gumising sa natutulog na diwa ni Althea. Nasa isang restaurant sila kasama ang ilang kaibigan ni Jeff. Masaya ang kwentuhan nang biglang may bumati kay Althea na dati niyang kaklase. Isang simpleng batian, pero hindi pinalampas ni Jeff. Sa harap ng maraming tao, sa gitna ng mataong restaurant, sinigawan siya ni Jeff. Pinaratangan siya ng kung ano-ano. Hinila siya sa braso at halos maiyak na siya sa sakit. Malandi ka talaga, kahit saan tayo magpunta, sigaw ni Jeff. Natahimik ang buong restaurant. Lahat ng mata nakatingin kay Althea. Hiyang-hiya siya. Hindi dahil sa ginawa niya, kundi dahil sa awa na nakikita niya sa mata ng ibang tao. Sa sandaling iyon, tila may nabasag sa loob ni Althea. Hindi ito plato, hindi ito baso. Ito ay ang ilusyon na mahal siya ni Jeff. Pag-uwi nila, inaasahan na ni Althea ang kasunod, ang pananakit. At kinabukasan, ang mga rosas. Nakita niya si Jeff na may dalang bulaklak kinabukasan. Akmang yayakapin siya. Pero sa pagkakataong ito, umatras si Althea. Tinitigan niya ang mga rosas. Ang ganda tignan, pero puno ng tinik. Parang pagmamahal ni Jeff. Huminga ng malalim si Althea at nagsalita ng mahinahon pero may diin. Jeff, tama na, tapos na tayo? Nagulat si Jeff. Nagalit. Nagbanta. Pero buo na ang loob ni Althea. Naka-ready na ang mga gamit niya. Kung totoong mahal mo ako, Jeff, sabi ni Althea habang tumutulo ang luha, hindi mo ako sasaktan. Hindi mo ako ipapahiya. Ang pag-ibig, nag-aalaga, hindi nananakit. Ang pag-ibig, nagbibigay ng kapayapaan, hindi ng takot. Iniwan ni Althea ang mga rosas sa mesa. Iniwan niya ang malaking bahay. Iniwan niya ang lalaking akala niya ay mundo niya. Mahirap magsimula muli, pero mas mahirap manatili sa lugar kung saan unti-unti kang pinapatay.
Natutunan ni Althea na ang tunay na tagumpay ay hindi ang mataas na posisyon sa trabaho o ang pagkakaroon ng asawa. Ang tunay na tagumpay ay ang pagpili sa sarili mong halaga. Para sa mga katulad ni Althea na nakakaranas ng ganito, tandaan nyo, ang sorry ay nawawalan ng bisa kapag paulit-ulit na ginagawa ang kasalanan. Hindi pagmamahal ang tawag sa pananakit, abuso yon, at karapatan mong lumaya dahil ang totoong nagmamahal sa'yo, hinding-hindi magbubuhat ng kamay para saktan ka, kundi para itayo ka at protektahan ka.